Sana makarating to kay utol kong Hudlom itong nangyayaring balita ngayon dito sa ating bayan at sana aware naman siya kahit papaano nang marinig namin yung kanyang statement na tila baga gusto niya lang sabihin na huwag na tayong kumain ng isda kung wala din naman pala siyang reaction. O ito yung balita guys, oh, nakakagalit, nakakapanggigil. O yan oh, kita niyo yan? Dahil yan sa barkada niyang mga chikwa. O sabi dito, fish catch down 70%. Destruction of corals blamed. Kahit mismo supply ng isda, mukhang magkukulang pa ata tayo. Dahil yung isda, 'di ba? Yung coral reef, yung tahanan nila, sinisira nitong mga chikwa. Yung kahalagahan ng coral reef, guys, na dapat sana pinag-iingatan, pinagyayaman, ano yung ginawa ng mga Chinese, mga kaibigan ni utol kong Hudlom, yung mga barkada niya, parang binuldoser. Nakakalungkot. Tapos ngayon, tatanungin mo kung ano yung presensya dito ng US Navy doon sa West Philippine Sea. Talaga nga naman to si utol kong Hudlom. Sana aware ka sa balita ngayon, no? Sana alam mo yung nangyayari. Kasi imagine, tayo na mismo napapaligiran ng karagatan, ang nangyayari ho sa atin, mukhang magkukulang pa tayo ng supply ng isda. Sabi dito, if there are no corals, there will be no source of food for the fish. This will result in a shortage in the supply of fish in the country as a whole. So kung wala yung mga corals, paano ho magbe-breeding yung mga isda? Saan ho sila sisilong? Saan sila titira? Saan sila ng pagkain nila? 'Di ba? Kaya nga yung natin, yung supply ng isda natin bumaba. Ito yung isa sa mga nakakalungkot na eksena na nabasa ko ngayong araw na talagang nanggigigil ako. Tapos itong si utol kong Bobo, 'di ba? Si Senator Robin Hood Padilla, talagang kino-question niya pa yung presensya ng US Navy na nagmo-monitor lamang ho sa West Philippine Sea. Ngayon, kasi 'di ba kahapon binalita ko sa inyo na sinabi mismo ng AFP yan guys, there's nothing left. AFP observes massive coral reef damage in West Philippine Sea after Chinese swarming. So, di ba kinontent natin kahapon na yung coral reef natin ay giniba, sinira nitong mga Chinese. And yet, itong si Senator Utol kong Bobo, wala man lang reaction. Wala man lang siya kahit pahapyaw na comment, na kahit man lang nag-aalala siya, wala. Kahit man lang sa Facebook binisita ko, wala man lang siyang care. Kumbaga parang isa lang yung gusto niyang sabihin, huwag na lang tayong kumain ng isda kung ganyan. 'Di ba? Basta okay lang sa kanya na paalisin yung US Navy forces na yan, tapos sakupin tayo ng China. O, parang ganun ho yung gusto mong sabihin kasi wala ka namang nilalabas na statement. 'Di ba? O ngayon, ito yung balita, 'di ba? Pinakita ko sa inyo. Fish catch down 70% nang dahil ho yan sa coral 'di ba? Sa coral destruction na ginawa ng mga barkada mong Chekwa. Baka hindi mo pa alam, utol kong Hudlom, yung ibig sabihin ng coral reef natin. Ngayon, may paparinig ako sa inyong video kung ano yung kahalagahan ng coral reef. Kasi itong si utol kong Hudlom, medyo parang wala bang kaalam-alam, 'di ba? So ngayon, kung wala siyang alam, ipaalam natin kung ano yung tama na dapat niyang malaman. Ito guys, Ang kahalagahan ng coral reef. Alam ba ninyong ang Pilipinas ay tahanan ng halos 9% of the world's total reef area? Oo, ang Philippine Reef ay may 421 out of 577 species of coral, 19 seagrass species, at 30 species of mangrove na nagbibigay ng nutrients sa coral system. Nandito sa atin ang Tubataha Reef at ang Apu Reef. Maswerte tayo at napakalawak ng coral reef natin dito sa Pilipinas. Salamat sa coral reef, protektado ang mga coastal community sa bagyo at erosion. Nagbibigay ito ng maraming trabaho,
tulad ng ecotourism. At higit sa lahat, maraming isda ang binubuhay nito. Sa coral reef, sila kumakain, sumisilong, at nagpapamilya. Tumutulong din ang coral reef sa pagsequester ng carbon at nitrogen fixing. Kaya lang, mas gusto nating sirain ang coral reef na tumutulong sa atin. Kasalukuyang 98% ng Philippine reef ang threatened, 70% at high or very high risk. Bakit? Dahil patuloy tayong gumagamit ng dinamita at cyanide fishing. Sanhi ng pagtaas ng temperature at pagkakaroon ng coral bleaching, namamatay ang corals. Pati dagat, ginawa nating basurahan. At ang mining, diretso ang mapaminsalang kemikal nito sa ilog na pumupunta rin sa Yan ho yung isa sa mga rason din kung bakit nasisira yung coral reef natin, yung pagtatapon ng dinamita at yung basura natin na tinatapon sa dagat. Pero ito guys, natural phenomenon kasi may mga tao talagang hindi ata alam yung salitang cleanliness. Pero ngayon guys, sa nangyayari ngayon, massive destruction ang ginawa nitong mga Chekwa dito sa West Philippine Sea na tila baga ay parang naamoy ko na yung word na reclamation. Kumaga, 'di ba, bukod sa ninanakawan na nga tayo ng teritoryo, ninanakawan pa rin tayo ng mga yamang dagat. Bukod pa dun guys, sinisira yung sariling atin. 'Di ba? Nakakalungkot. Tapos yung komento ni Utol Kong Hudlong, paalisin yung US Navy Force diyan. Tinatanong yung presensya, bakit nandiyan yung mga yan? 'Di ba? Yung may history daw ng colonization yung mga Jamaica. Tapos yung China wala naman daw. O ngayon, ito yung mga eksena, 'di ba? Mga palatandaan na parang kino-colonize na tayo. Pakikita mo naman ata, 'di ba? Yung West Philippine Sea inaagaw na, tapos meron na din silang 10 dash line. Talaga nga naman tong si Utol Kong Hudlom. O, ngayon, para sa ikalilinaw mo din, Utol Kong Hudlom, meron din akong ipapakita sa inyong video na kung saan denive na nila yung Rizal. To. Halos wala nang matirang mga isda sa ilang bahagi ng West Philippine Sea Hmm? sa talamak at iligal umanong pangingisda ng mga barko ng China. Ang masaklap, hindi lang isda, kundi pati corals ang hinahakot at sinisira ng mga Chinese militia vessel. Nabanta na raw sa food security ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Narinig mo, Utol Kong Hudlom, banta na sa food security ng bansa ang pagsira ng coral reef natin at pagkuha nila ng mga isda mismo doon sa West Philippine Sea. Utol Kong Hudlom, sana magkaroon ka man lang kahit papaano ng konting reaction ukol dito sa mga pangyayari dito sa ating bayan. Durog-durog na corals. Kita Wala nyo yan? ng mga isda at halos mapatag na ang ilalim ng dagat. Yan ang tumambad sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard nang kasiring nila ang Rizal at Escoda Reef sa West Philippine Sea nito ng Agosto at Setyembre. Ayon sa Coast Guard, ginawa nila ang underwater survey matapos mamataan sa lugar ang higit 30 Chinese maritime militia vessel Oh. na nagkumpulan doon mula noong August 9 hanggang nitong September 11. Base sa assessment ng PCG, lumalabas na halos patay na ang marine ecosystem sa lugar, kaya halos wala na rin makitang senyales na may mga nabubuhay pang isda. Naku, Malinaw rin na indikasyon ng mga basag-basag na corals na sinadya itong hakutin sa lugar, prinoseso at sinadya ulit itapon sa dagat. Ayon sa PCG, walang ibang pwedeng sumira sa mga ito, kundi ang mga Chinese militia vessel oh, na illegal na nangingisda sa Rizal at Escoda Reef. Bagay na sinagundahan din ng Armed Forces of the Philippines na una na rin nagsagawa ng underwater survey sa Rizal Reef noong Hulyo. Mukhang bagong hakot yung mga corals. That means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang ang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So that's why it's alarming. Parehong pasok sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ na Pilipinas ang Escoda o Sabina Shoal at Rizal Reef. Kaya bukod sa pagkasira sa marine ecosystem, nababahala rin ang AFP sa posibleng epekto ng pagkasira nito sa produksyon at supply ng isda sa bansa. That is a threat to food security.
Kaya nga binalita kanina guys 70% down. 'Di ba? Yung supply ng isda dahil nga sa massive destruction na ginawa sa coral reef, na yung coral reef kasi doon nabubuhay yung mga isda, doon sila nagbe-breeding, doon sila sumisilong. What if mawala yung mga yan? Parehas na to ngayon. 'Di ba? Ano yung nangyari? Ano yung epekto nito sa atin? 'Di ba? Nakikita mo, Utol kong Hudlom? Later on, hindi na naman sa atin yan. Sa buong mundo yan. Wala pang pahayag dito ang China, pero tiniyak na militar na palalakasin pa nila ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Lalo't itong Biyernes lang, hindi na naman pababa sa 40 Chinese vessels ang namataang bumalik sa Rosula Reef, pati sa Baragatan o Nares Bank at sa Escoda o Tingnan sa mo yan. Shoal. Concerned kami dun sa Sabina is because malapit na siya sa Palawan. That's the closest. Less than 100 nautical miles na siya to the mainland of Palawan. Sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng China, aminado naman ng militar na hindi madaling itaboy ang mga Chinese vessel. Lalo't pinagkakasya ng umano nila ang Kaya nga, yan yung pinaka-point natin ngayon na tinutulungan na tayo ng bansang Amerika, India, Australia, Japan, European Union. Tinutulungan na tayo ng mga bansang yan na kahit pa paano mag-react tayo at tutulungan din nila tayo sa mga kagamitan. 'Di ba? Ukol dito sa hindi na natin masabi ang panahon, 'di ba? Sa mga military bases, tutulungan naman nila tayo. Tapos yung gusto ni Utol kong Hudlom, 'di ba, ni Maudegs, manahimik tayo sa issue. Mga kaloka kayo? ang limitadong assets na mayroon sila. We have to maintain our presence there. We'd like to maintain 100%, 365 days a year. But because of the weather, limited resources, our troops have to go back to port to refuel, to take some little rest. Ngayon, may ilang bansa na raw na nagpakita ng interes na magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dyan ang Australia, Malaysia, France, France. India, Canada at Singapore. Bukod dyan, pinag-aaralan na rin daw ng mga otoridad ang paghahain ng panibago na namang diplomatic protest laban sa China. So ngayon guys, bakit nag-react yung mga bansang yan? Dahil ho yan sa free navigation. 'Di ba? Na hindi ho alam ni Utol kong Hudlom. Kasi yung free navigation, matagal na ho yung pinaglalaban ng mga malalaking bansa, especially din ng bansang Pilipinas. Yung maritime issue, hindi naman to about sa yung gera or digman or anything else. It's about free navigation at maritime issue na hinaharap natin na problema ngayon, di ba? Kasi wala ka alam-alam kasi si Utol kong Hudlom, basta makapagsalita lang siya na parang namimintas. Kumbaga parang nagmumukha siyang matapang, abay, ox na. Oo, basta nakapagsalita siya, nagbitiw siya ng word niya, kahit palpak ng statement niya, basta nagmukha siyang maangas, matapang, abay, okay na. FYI, Utol kong Hudlom, para sa kaalaman mo, kung hindi mo pa nalalaman. Yung free navigation na yan, kaya pinaglalaban niya ng mga malalaking bansa, because yung daanan 'di ba? Kali kasi yan, yung West Philippine Sea or yung South China Sea na kiniklaim nila, 'di ba? So daanan yan ng mga barko na may lamang mga kargamento papunta sa iba't ibang dako ng mundo. Kapag yung daanan na yan, sinakop na mismo ng China or napasa kanila na yung West Philippine Sea, malamang sa alamang pagbabawalan yung mga bansang yan na dumaan dyan. 'Di ba? Kaya yun yung pinaglalaban ng mga malalaking bansa. Kaya nga gusto nila tayong tulungan. Tapos ngayon tatanungin mo, i-decline mo yung presensya ng mga tumutulong sa atin, tapos manaig tayo, manalig na lamang tayo dito sa mga Chinese. Abay, isa lang yung masasabi ko dito kay Utol kong Hudlom. Mag-aral ka kahit papano para naman magkaroon ng kahit katiting yung level ng IQ mo. 'Di ba? Walang kaalam-alam Diyos ko, ano gusto mo mangyari? Ha? Ngayon, tatanungin kita, dito sa balitang to, na yung isda natin, 'di ba? 70% ang ibinaba, ano yung masasabi mo? Ano yung massive reaction mo? Kung meron ka mang reaction, kung meron ka mang care, ano yung masasabi mo? 'Di
Di ba, kahit man lang magpa-press statement ka na, kahit man lang mag-sorry ka, di ba, sa kamalian mo. Di ba? Or di kaya, kahit man lang konting care. Di ba? Wala eh. Paras lang kayo ng mindset ni Bato. Tapos ang taas pa ng pride mo na para sabihan kami ng mga nambabash sa'yo na bobo kami, na bobo kami. Di ba? Oo guys, totoo. Sinabi niya, bobo daw tayong mga nambabash sa kanya. Kasi daw, nag-number 1 senador siya. Tapos lahat ng mga hindi umagri, mga nag-disagree sa kanya, binash niya din. Kasi yung mga taong yan hindi naman daw nanalo. 'Di ba? Kahit sandamakbak daw yung pera nila, gusto niyang palabasin. Kaya siya nanalo dahil matalino siya. Kaya siya nag-number 1 dahil matalino siya. Matalino. Sa kabubuhan nga lang. 'Di ba? Nakakahiya ka, utol kong hudlom. Basahin pa natin. Fish catch in the West Philippine Sea has gone down by 70%. And further decline is expected amid the report of massive poaching of corals by Chinese. A militant fishers group warned on Monday, September 18. So, pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas, National Chairman Fernando Hiccup raised warning in a radio interview. In the wake of report of plunder of corals in Rosul Reef, believed perpetrated by Chinese, corals are breeding grounds of marine life. 'Di ba? Hindi yan alam ni utol kong hudlom. Basta ang alam niya lang, kumampi lang tayo daw dito sa mga Chinese. Kahit napatalikuran na tayong sinasaksak. 'Di ba? Kasi wala naman daw history ng colonization ang mga Chinese sa bansang Pilipinas. Ang may history daw ng colonization yung Amerika, Japan, tapos bakit daw tayo doon kakampi sa kanila? Sila nga tong mahilig manakop ng bansa. 'Di ba? Tapos ang babaw talaga ng logic ni Robin. Iba ho yung noon sa ngayon eh. 'Di ba? Tapos sinabi niya dati sa mga nakarang interview niya na wala naman daw ganito ganyan nung 2014, wala naman daw yung mga US military bases dito sa Pilipinas. Lagi niya sinasabi yun. Yung panahon ni Digong, wala naman daw yan eh. Kaya nga siya finact-check eh. Kasi mayroon naman talaga mga US military forces, US Navy dito sa Pilipinas nung 2014 pa. Kasi nung 2014 pa tayo sinasakop ng China, pero hindi pa naman sila aggressive noon. Hindi katulad ngayon eh. Aggressive na. Kaya yung US Navy military forces na yan, talagang nagpapakita na rin. 'Di ba na kahit paano katiting na lakas? Talaga nga naman itong si utol kong hudlom. Utol kong bubong, tawag ko na talaga dito. Pasensya na. Robin, nire-respeto kita yung personal life mo, pero hindi kita kayang respetuhin bilang senador. Dahil hindi mo kayang panindigan yung mga binibitawan mong salita. Wala kang pagmamahal sa ating bayan. Ano yung sabi sa lupang hinirang? Kantahin mo. 'Di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. 'Di ba? Mayroon din doon, di ka pa sisiil. Tapos anong gusto mo? Magpasakop lang tayo? Kaya wala kang karapatan na kantahin yung lupang hinirang kung yung mindset mo pababa eh. So anyway guys, yun lamang ho. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalaglat ka sa ating panibagong video.